Ano nga ba ang mga aktibidad na gagawin natin sa langit na sinasabi sa Biblia? Ang langit ay ang pangunahing tirahan ng Diyos na sinasabi sa Biblia. Isang kaharian kung saan ang lahat ay kumikilos ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay isang lugar ng kapayapaan, pag-ibig, pamayanan at pagsamba at iba pang makalangit na nilalang. Nakakalungkot dahil sa kabila nito, kakaunti ang nagbibigay ng rason na pumunta dito. Ngunit bago natin matuklasan ang 5 gawaing ito, dapat nating linawin na magkakaroon tayo ng tunay na pisikal na katawan sa langit. Ayon sa ibang mga relihiyon at paniniwala, may nagsasabi na tayo ay magiging mga espiritu o multo sa langit, ngunit ito ay hindi totoo. Sa Pilipos chapter 3 verse 20 to 21, ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan at mula roon hinihintay natin ang may pananabikang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawang lupa at gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan. Sa Lucas chapter 24 verse 39, masdan mo ang aking mga kamay sa aking mga paa na ako mismo. Hawakan mo ako at tingnan mo na ang espiritu ay walang laman at buto, gaya ng nakikita mong mayroon ako. Dito ay sinasabing sa langit ay magkakaroon tayo ng mga katawan na katulad ni Jesus. Sinabi dito na ang langit ang ating tunay na lugar at tulad ni Jesus, tayo ay magkakaroon ng glorified body sa langit na tulad niya. Isang tunay na katawan, hindi nabubulok at makapangyarihan. Kung ang langit ay isang lugar ng hindi mailarawang kagalakan at kagandahan, dito ay tuklasin naman natin ang maluwalhati at mga aktibidad na gagawin ng mga matutuwid na tao sa langit. 1. Kakain tayo mula sa puno ng buhay. Sa Pahayag chapter 2 verse 7, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakainin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin ng higit pa tungkol sa napakagandang puno ng buhay. Sa Pahayag chapter 22 verse 2, sa gitna ng lansangan ng lungsod, naroroon sa magkabilang pangpang ng ilog ang puno ng buhay na namumunga ng 12 uri ng prutas. Namumunga ito bawat buwan at ang mga dahon ng puno ay nakapagpapagaling sa mga bansa. Nalaman natin na ang punong ito ng buhay ay nagbibigay ng kagalingan para sa mga bansa. Maaari tayong mabuhay magpakailanman sa langit. Gayon din ang punong ito ay nagbubunga ng kakaibang bunga para sa bawat buwan ng taon. Ngayon pa lamang ay maaari na nating isipin kung gaano kaganda at kasarap ang lasa ng maluwalhating prutas na ito. Sa Pahayag chapter 21 verse 4, hindi lamang tayo mabubuhay magpakailanman, ngunit wala ng sakit, kamatayan o kasalanan sa walang hanggang kaharian ng Diyos. At papahirin ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni ng dalamhati, ni ng pagtangis, ni magkakaroon pa ng sakit sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. Sa Isaiah chapter 35 verse 5 to 6, ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. Ang mga pilay ay lulundag na parang usa, aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa disyerto ang mga batis. Number 2, makikipagkita tayo sa mga kaibigan, pamilya at mga bayani sa Biblia. Marami ang nagsasabi na ang una nilang gagawin kung sila'y sumakabilang buhay ay hahanapin ang kanilang mga kaibigan at mga mahal sa buhay na nauna na sa kanila. Inihayag ng Biblia ang patunay na makikilala pa rin natin ang ating mga mahal sa buhay kapag tayo ay nasa langit na. Sa Lucas chapter 16 verse 22 to 23, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazarus sa piling ni Abraham. Si Abraham, Lazarus at ang mayaman ay nagkakilakilala sa kabilang buhay. Nang muling pagkabuhay ni Jesus, nakilala din niya ang mga alagad. Nakilala ng mga alagad na si Pedro, Juan at Santiago, sina Moises at si Elias. Makikilala rin natin ang mga bayani sa Biblia sa kaharian ng langit. Isipin mo na lamang habang kasama si Noah at pag-usapan kung paano ginawa ang barko at makaligtas sa malaking baha. O di kaya naman ay tanungin si Daniel kung ano ang pakiramdam habang kasama ang mga leon sa kulungan. Nagpapahiwating ito na hindi lamang natin makikilala ang ating mga kaibigan at mahal sa buhay sa langit, kundi makikilala natin sila ng lubusan. Sa ibang salita, wala nang anumang lihim sa langit. Wala na roong dapat ikahiya, wala na doon ang dapat itago. Magkakaroon tayo ng walang hanggang buhay upang makisama sa karamihan na di mabilang ng sinuman.
na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika. Sa Pahayag chapter 7 verse 9, hindi katakataka na ang langit ay isang lugar ng walang hanggang pagkatuto ng lahat ng kaalaman. Gugugol tayo doon ng walang hanggan upang kilalanin lamang ang bawat isa. Sa mga nabanggit na halimbawa, ang Biblia ay nagpapahiwatig na makikilala pa rin natin ang isa't isa pagkatapos ng kamatayan. Mga kapatid, malinaw na makikipagkita tayong muli sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan at pamilya. Dito ay wala ng paalam, magkakasama na tayo sa langit ng walang hanggan. Number 3, magtatayo tayo ng magagandang mga mansyon. Ang Biblia ay naghayag sa Isaiah chapter 65 verse 21. Sa mga panahong iyon, magtatayo ang aking mga mamamayan ng mga bahay at titirhan nila ito. Maaaring marami sa inyo ang nag-iisip na katulad ko na hindi alam kung paano magtayo o gumawa ng isang bahay. Ngunit sa langit, magkakaroon tayo ng mga mahuhusay na pag-iisip at walang limitasyong oras upang matuto ng mga bagong kasanayan. Isipin na lang ang bahay o mansyon na iyong pinapangarap. Ito ay iyong magagawa gamit ang iyong sariling mga kamay. Ang hindi kapani-paniwalang obra maestra na ito ay walang katulad, kahit na ang pinakadakilang mga mansyon sa lupa. Ang iyong sariling tahanan ay gawa sa makalangit, perpekto at kagandahan. Ito ay magagawa ayon sa iyong mga hinahangad. Bilang karagdagan sa bahay na ito, magkakaroon din tayo ng isang inihandang lugar o lungsod. Ang Biblia ay nagpahayag na ang bawat isa sa atin ay magkakaroon ng isang lungsod na inihanda para lamang sa atin ng Diyos. Sa John chapter 14 verse 2-3, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinasabi ko sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. Huwag mong palampasin ang maluwalhating kinabukasan na inihanda ng Diyos para sa iyo. Number 4, tayo ay mag-aalaga ng nakamamanghang mga hardin. Sa Isaiah chapter 65 verse 21, sa mga panahong iyon, magtatayo ang aking mga mamamayan ng mga bahay at titirhan nila ito. Magtatanim sila ng mga ubas at sila rin ang aani ng mga bunga nito. Hindi na tayo mag-aalala sa mga damo at peste at mahirap na mga kondisyon sapagkat ang sumpa ay natapos na at ang hardin na ito ay higit pa sa pinakamagagandang hardin sa mundo. Sa Ezekiel chapter 47 verse 12, sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sarisaring punong kahoy na makakain ng bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga, sapagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at ang gamot naman ang mga dahon. Number 5, magpupuri tayo at makakasama natin ang Diyos. Tanging ang mga natutong magmahal at sumunod sa Diyos ang mapupunta sa langit. Gayon din kung papahintulutan nila si Jesus na baguhin ang kanilang buhay at pagkatao at matupad ang pinakadakilang hangarin ng kanilang mga puso. Noon pa man ay ninanais ng Diyos na makasama tayo mula sa Hardin ng Eden hanggang sa makalupang santuaryo, hanggang sa mismong pagdating ni Jesus sa katawang tao. Sa Revelation chapter 21 verse 3, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. Sa kabuuhan, higit pa sa iniisip natin kung gaano kahanga-hanga ang langit upang manirahan doon at maghanda si Jesus ng isang lugar para lamang sa atin. Sa Corinthians chapter 2 verse 9, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, na hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ang mga kagila-gilalas na gawain ito sa langit ay maaaring maging katotohanan kung ibibigay mo ang iyong buhay sa Diyos. Kung kilalanin mo na ikaw ay makasalanan at tanging si Jesus na namatay ang makapagliligtas sa iyo, ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Diyos. Magsisika sa iyong mga kasalanan at sumunod sa Kanyang mga utos. Ipagkatiwala mo ang iyong buhay sa Kanya. Naghihintay sa iyo ang pintuan ng langit. Isang banal na lungsod ng Diyos na walang hanggang kaluwalhatian. Makakapunta lamang tayo dito balang araw kung mananatili tayong tapat hanggang wakas. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless.